believe that tonight will become a night of celebration, a night of thanksgiving and victory. This we ask in Jesus' name. Amen. Okay? Batiin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya na, I am glad that you are here. Amen. Nagsasawa ka ba dyan sa katabi mo? Ikaw na naman ang classmate ko ngayon Yes, sir. Brothers and sisters in Christ, we are in the presence of the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa gabing ito, this is the first Thursday of the month of July. And ang tema po natin for this month is the power of unity in the Spirit. And ang focus po natin is the church strengthened by the unity and love of the Spirit. Amen. Are you excited? Excited na ba kayo? Are you pro-unity? Hindi yung unity na unitim. Pero this is different from what is outside. This is the unity in the Spirit. Hallelujah. Ikakampanya po natin ang kabutihan ng Panginoon sa gabing ito. Our text is found in Ephesians chapter 4 verse 1 to 16. But we will be pondering and focusing in Ephesians chapter 4 verse 3. Unity, protecting the body of Christ in a divided world. Hallelujah. Do you believe that we are living in a divided world? A world that is full of chaos? But we are the children of God and we are going to enjoy the presence of the Lord in our lives. Even though na ang mundo ay nagkakagulo, hindi nila alam kung ano yung papanigan nila, hindi nila alam kung anong pagtatanggol nila, ano yung pinaglalaban nila. They are chaotic and they are divided by their own interests and their own preferences in lives. But we are here tonight gathered. We are going to encounter and experience the presence of the living God. And by that and through the mighty presence of the Holy Spirit, tayo ay magkakaroon ng unity. Amen? Hello? Amen. Parang ano ba, jet lag pa kayong lahat. Purihin ng Panginoon. Yes. So in text natin sa Ephesians chapter 4 verse 3, sabi niya dito, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Unity is not automatic, mga kapatid. It requires intentional hard work. It is the evidence of the Holy Spirit at work among us. So make every effort. Sabi mo dyan sa katabi mo, make every effort. Mag-effort ka. Mag-effort tayo. Amen. If we are pro-unity, forget about yourself. Less of us and more of Jesus Christ. The more that we are close to Jesus Christ, the more that the bond of unity becomes stronger. Amen? The more na tayo po ay malapit kay Kristo, the more that we are in the presence of Jesus Christ, the more po na lumalakas ang unity ng ang kanyang mga anak. But if we are away, malayo tayo kay Kristo, diyan po lumalabas yung mga kanya-kanya nating kuro-kuro sa buhay. Kaya tayo ay nagkakahiwalay. In Jesus' name. So it requires our intentional efforts, our hard work. It requires our participation para sa ganon, ma-maintain po natin the unity of the Spirit in the body of Christ. Hallelujah. But before tayo mag-dive in, let me give you a context of this book in the book of Ephesians. So while Paul is still in prison, ginagawa niya po itong sulat sa church ng Efeso. So actually the church during those times is under siege. It's because it's from internal friction. Ephesus was a melting pot of culture. Yung lugar po nila sa Ephesus is the center of trading and business, the center of rich culture. Ang daming religion, ang daming mga grupo, ang daming mga philosophers. Where pride was a virtue and humility was a weakness. So during those time, napaka-importante sa mga buhay ng mga tao dyan na sila ay sila yung alpha, kaya sila yung above, or sila yung malakas, or sila yung kinikilala ng mga tao. So through those riches and through those religious traditions and rituals, yun yung nagme-maintain sa kanilang kaugalian na kung meron kang ganito, meron kang member ka sa ganitong grupo, madaming member sa grupo na yan, member ka dyan, yun yung pride mo.
So kung meron kang humility for them, that is a sign of weakness. So you have to be a part of a strong group. So ano po yung status and power? Ephesus is a leading cosmopolitan hub. So, ibig sabihin, Ephesus is a rich place. Marami pong mga nangyayaring mga trading, business, opportunities, and ano pa yung culture nila, citizens rely on sorcery and manipulation of unseen spiritual forces for protection. Yan po yung nangyayari sa lugar nila sa Epheso. Kaya ito yung challenge ni Paul sa church doon. Since they are surrounded with these kinds of culture, they are surrounded with these kinds of beliefs, they are surrounded with these kinds of philosophies and principles sa buhay ng mga hindi mananampalataya, Paul reminded the church in Ephesus that they are chosen, adopted, and seated in heavenly places. That they will not be affected by these outside principles. Sabihin mo sa katabi mo, you are chosen, you are adopted, and seated in heavenly places. Amen? So, ano man po yung nangyari sa labas, we will not be affected because we are chosen. Amen? There is a higher calling. There is a great mission. Your life is not just a simple life na for survival mode, but this life that was given to us in this church, ang pamilyang Solimpod, there is a great purpose and a mission to each and every one of us. But first, in order for us para malakaran natin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin, kailangan magkaroon po tayo ng matibay na unity. Hindi po natin malalakaran yan at madali po tayong maapektuhan ng galing sa malabas na mga principles or mga beliefs. Kung ano man yung meron dyan sa labas, madali pong mabuwag ang pagsasama kung wala po tayong matibay na unity. So in short, mga kapatid, in Ephesians chapter 4 verse 3, we have to be eager to maintain. We have to be eager to participate on this goal. Sabi mo sa tabi mo, kailangan mag-participate tayo. So hindi po tayo pumunta dito para magpainit lang ng upuan, mga kapatid. So sa kakapainit mo ng upuan, pag tinignan mo yung maong mo, makintab na. Hindi yung senyalis na nakaupo lagi. Puri ng Panginoon. But we are here tonight to be not spectator, but we are active and participative. Amen? So, sikuhin mo yung katabi mo. Sikuhin mo ulit. Participate tayo. Unity of the Spirit, this is a divine gift, mga kapatid. This is a divine gift established and sustained by the Holy Spirit. Ito po yung bunga ng pagtrabaho po ng Banal na Espiritu sa kalagitnaan natin. Mayroon po tayong pagsasama-sama, mayroon tayong pagkakaisa. Because all of our hearts are inspired to worship the living God. When the Holy Spirit is moving in the church, we are directed to the truth. If we know the truth, mayroon pa tayo ng isang mindset. And that is to glorify God in our action, in our words, in our motives. It requires our intentional effort to guard and preserve the bond of peace. So ano po yung bond of peace? Bond of peace is the relational glue that holds the church together. Ito po yung nagpapatibay sa ating pagkakaisa. Kung wala pong peace, anong kabaliktaran ng peace? May gulo. So, di ba? Reflect natin sa nangyari sa mundo ngayon. Nagkakagulo ang mundo dahil walang pagkakaisa. Ano nangyayari? Affected po ang buong mundo. So, ganun din po sa gawain ng Panginoon. Kung wala po tayong pagkakaisa, affected po ang lahat. Kung walang pagkakaisa, yung puso po natin mabigat. Kasi lahat po tayo ay magkakapatid at nararamdaman ng isang kapatid ang nararamdaman ng isang kapatid. Napapansin natin, hindi man siya magsalita pero nararamdaman natin that something is happening. And yun po yung nakaka-apekto sa gawain po ng Panginoon. In Ephesians chapter 2 verse 14, He is our peace. Who is our peace? Jesus Christ, who has broken down every wall. That is why when we are close to Jesus Christ, all the walls that creates division sa mga magkakapatid, it will be broken down. Masisira po yun kung nandito si Jesucristo sa ating mga buhay. Yun nga lang, we have to make an effort to maintain this unity. The Holy Spirit will teach us kung paano po natin ito i-maintain. Unity is precious deposit from the Holy Spirit that demands vigilant, intentional stewardship. So ano po ito? Sabi niya sa 2 Timothy chapter 1 verse 4, guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us.
The Holy Spirit will empower us para sa ganon. Ito pong gift sa atin na unity is magkaroon po tayo ng enablement and the capacity and the power para sa ganon. The spirit of unity or yung unity in the spirit, yung peace na sinasabi ng salita ng Panginoon ay mayroon po sa ating kalagitnaan. Kung meron po ang banal na espiritu na nagtatrabaho sa atin, binibigyan mo tayo ng sapat na wisdom para sa ganon, alam mo kung paano ka paano ka mag-witness, kung paano ka mag-participate sa gawain ng Panginoon, bibigyan ka ng boldness sa iyong buhay para sa ganon, you will have the courage na ialay mo ang iyong buhay na, Lord, use me in this ministry. Lord, nakikita ko na sa gawain mo, kailangan nila ng backup singer. So Lord, meron naman akong talento, may binigay ka sa akin. Lord, use me, empower me so that I will become a help to the ministry. So kung nagkatrabaho po ang banal na espiritu, binibigyan niya tayo ng wisdom how to participate in the ministry. Hindi ka ngayon mananatiling nagpapainit lang ng upuan. You will become active and participative in the expansion of His kingdom. Amen? Okay. So intentional effort. Unity does not happen by accident. It requires deliberate choices every single day. In 1 Peter chapter 4 verse 10, sabi niya, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. This is yung sinasabi ko kanina, that each of us, we have these spiritual gifts that the Lord has given us to become part in the ministry, to serve one another. Tignan mo yung katabi mo. Kaya mo bang paglikuran yung nasa tabi mo? O ayaw mo siyang makita? Are you willing to serve one another? Kahit na napaka-imposible ng tao yan? Are you willing to serve? Or are we selective? Amen? So we have to be intentional in serving one another. Hindi po tayo dapat maging selective. Kung sino po yung binigay sa atin ng Panginoon, the Lord is going to give us wisdom kung paano po tayo magkaroon ng unity inside the family of the Lord. So to put things together, unity is the desire of the Savior. In John chapter 17 verse 22, na nag-pray po si Jesus Christ, sabi niya, Father, that they may be one as we are one. Yun po ang desire ni Jesucristo sa panambahang ito. Ang tanong, yun din po ba ang desire natin? So unity is desired also by the saved. Tayo po iyon. So una, unity is the desire of Savior. And second is unity is the desire of the saved. Ano kaya ang magiging atmosphere sa isang panambahan o sa isang pamilya ng Panginoon kung walang unity? Nakakalungkot, tingnan, di ba? Nakakabigat ng lamdamin, nakakabigat ng balikat, walang kagalakan, hindi ka ma-inspire eh. Kung siguro bago ako, pagpasok ko sa panambahan, makita ko walang unity, kung hindi ako rooted sa salita ng Panginoon, hindi ako babalik sa panambahan yun. And that is one reason kung bakit po nakuquench ang trabaho ng banal na espiritu sa loob ng gawain. Wala na pong power ang witnessing. That is why lahat po tayo dito, this is a command of the Lord that we have to participate in this goal. That even as, hindi lang po si Jesus, we have to get that message and we have to put it in our hearts that unity must be desired also by every one of us. Amen? Why? Bakit desire ni Jesus Christ at bakit maging kailangan na desire natin? It's because unity is the dread of Satan. Ibig sabihin po ng dread, unwilling po si Satanas. Nangihina po si Satanas. Ayaw po ni Satanas na mangyari yun sa church. The enemy's tactic, Satan knows that a united church is a dangerous church. This is our defense. Unity is our primary defense. Remember po doon sa Tower of Babel, meron silang iisang lengguwahe. Because of their unity, na kaya nila patayuin yung tower. Kaya bumaba po ang Diyos, binigyan niya sila ng iba-ibang language, kaya nagkakagulo-gulo sila. Natigil po yung trabaho nila. So ano pang ibig sabihin ng mga kapatid? Kung tayo po ay magkakaroon ng iisang purpose and iisang goal, iisa po ang kaisipan natin, sigurado ako ng gawain ng Panginoon na hindi mahirap po. Ang expansion po ng gawain ng Panginoon na hindi magiging mahirap. Praise God. Because the Lord moved in His church.
Palakpakan natin ang Panginoon. Do you believe that even at this time, sa mga oras na ito, nagtatrabaho ang banal na Espiritu sa buhay natin? Do you believe that Jesus is moving in this church? If Jesus is moving in this church, there will be breakthrough. Kung ano man po yung mga division in the midst, mabe-break yan because the Holy Spirit is going to empower the church to see that. Otherwise, maging bulag tayo, hindi natin makikita yon, manineglect natin, hindi po talaga lalago ang gawain ng Panginoon. The Holy Spirit will grieve. Kaya sa oras na ito mga kapatid, ito yung message that we have to catch. That unity is desired by every one of us. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para magkaroon lang po tayo ng attendance dito, gawin natin yung gawain, may tawid natin. But this is an exercise of our spiritual life. This is part in growing spiritually. That unity is carried by each and every one of us. Saan man tayo pumunta, we have to pray and desire that the church will have a strong unity para sa ganun yung gawain ng Panginoon is pagpatuloy. Mahirap po ang gumalaw at mahirap pong lumakad kung ang panambahan po ay nagkakagulo-gulo. Napakahirap. Parang mangyari nun, magiging one-man show. Napakahirap na lumalakad ka tapos yung mga kasama mo hindi alam nila kung saan sila pupunta. Iba-iba yung pinupuntahan. That is why that lalim pa tayo sa salita ng Panginoon. That's desire for more fellowshipping para sa ganun makakain tayo ng salita ng Panginoon. The Holy Spirit will inspire us. The Holy Spirit will give us wisdom para sa ganun itong mga inaaral po natin ay mailakad po natin sa ating mga buhay. So kumuha po ako ng mnemonics natin dito sa unity. U stands for understanding, N stands for nurturing, I stands for intentionality, and T stands for truth, and Y stands for yielding. So unahin po natin yung U. Okay, ano yung U? Understanding, ano yung N? Nurturing, ano yung I? Intentionality, ano yung T? Truth, ano yung Y? Yielding. Okay. Alam niyo dun sa gawain ng Panginoon dun sa Posorobio. I remember those days, kasama ko si Kuya Mark Beck. Wala pang proper na lugar kung saan kami nag-gather. Tapos yung lugar kung saan nag-gather yung mga kapatid, ano lang siya, yung yero, yung bubong, tapos may tolda na nakapaligid na puro butas-butas. Pagka umulan po ng malakas, wala kaming mic, walang gamit na speaker, kailangan mong sumigaw. Pero nakikita mo pa rin yung eagerness ng mga kapatiran na dumalo doon sa gawain, kaya mayroong unity. Yung gawain ng Panginoon, kahit na yung panahon na yun is napakalakas ang pagiging stricto ng mga checkpoint because of COVID. But because of the unity na meron doon sa panambahan, hindi naging mahirap ang paggalaw ng gawain ng Panginoon. And yesterday, nung kausap ko si Mama, is this July is the dedication of the sanctuary. Yung gawain ng Panginoon doon. So meron na pong place of worship, andun na po yung building kung saan nag-gather yung mga patiran, natapos na yung pag-flooring nila, tapos yung dingding, tapos yung ceiling, may bubong na siya, tapos may signage na doon. That is the product kung mayroong unity sa gawain ng Panginoon. Nagtutulong-tulong. So kung ano man yung meron sila, hindi na pinag-uusapan kung magkano ibibigay, magkano yung magiging pledge, yung mga patiran, nagkukusap na sila kung meron silang pinagbentahan ng mga furniture nila. Nakita nila kay Brian kung ano yung pinagbentahan nila, yun yung kukunan nila ng part, i-contribute nila doon sa gawain ng Panginoon. Hanggang sa nabuo yung pera, nakabili sila ng semento, ng buhangin, hindi na sila naghanap ng ibang tao, sila na mismo yung nagtulong-tulong para sa ganun, yung sanctuaries may patayo. And that is the product kung meron po tayong unity sa loob ng gawain. Amen? Sabi niya dito sa understanding you. In 1 Peter chapter 3 verse 8, finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Are you willing to love your neighbor? Amen. Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo sa mata. Kung ayaw tumingin sa mata, hawakan mo sa leeg. Are you willing to love your brother or your sister? He is your brother and he is your sister. Kahit na mahirap siyang mahalin, wala kang choice, kundi mahalin pa rin siya. Amen? So ano po yung nagiging concern? We judge others by their impact, but ourselves by our intentions. This breeds suspicion. Ano ibig sabihin nun?
we are madali po tayong mag-judge sa ibang tao kung paano po yung impact nila sa atin. Pero tayo, we are relying on ourselves by our intention. Parang ine-accept natin yung sarili natin from that type of correction. We are easily to judge other people by their action, kung ano yung impact nila sa atin. Pero tayo, hirap tayong tignan yung sarili natin kung ano yung nagiging impact din natin sa ibang tao. So that is the reason why, be like-minded, be sympathetic, we have to learn to love one another. Ano yung magiging application natin? Listen to their story without interruption. Napakaganda yung attitude po ng listening bilang isang kapatid sa pananampalataya. Sympathy means suffering with. You must understand the heart behind the preference. Napakasarap na mayroon kang kapatid na willing makinig. Amen? Yang katabi mo, willing ba siyang makinig sa'yo? Kung may sasabihin ka. Kapatid, this is one thing that we have to exercise. This is one thing that we have to exercise sa pamilyang ito. We have to be easily to listen, quick to listen. Diba? Ang ganda. Alam niyo, ako pag may ganun akong kapatid na gustong-gusto niya pakinggan kung ano yung man yung dito sa puso na gustong sabihin, i-share sa kanya. Sarap maging ganun kapatid. Pero mahirap na magkaroon tayo ng pagkakaisa kung wala tayong character ng listening. The same as true sa atin sa Panginoon, if we are willing to listen to the Lord, magiging clear po sa atin kung ano yung mensahe ng Panginoon sa atin. If open po ang puso natin. Ganun din po sa ating mga kapatid. That because of our love sa Panginoon, the Lord is giving us the capacity to listen to our brothers or sisters. Okay? Ano yung magiging covenant natin? Sa Romans chapter 14 verse 19, sabi niya, let us aim for harmony in the church and try to build each other up. Hindi po tayo character yung maglalaglag o kaya mangiiwan ng kapatid o kaya yung kakagatin yung kapatid. But our character must be like Jesus Christ, who is desiring for unity in the church. The aim for harmony. Alam niyo po yung mga instrumento? Kung wala pong unity ang mga musician, walang harmony. Ingay lang yun. Noise lang siya. Pero kung ang mga musicians and the singers, they have unity. Alam niyo yung basketball, di ba? Yung basketball pagka, di ba, 5. Kung yung maglalaro doon sa loob, hindi sila matagal na magkakilala ba? Hindi nila alam yung laro ng bawat isa. Magulo yung ikot ng bola. So mahirap sila mag-communicate. Ganon din sa music team. For example sa music team, example ka na lang. Sa loob ng music team, kung hindi sila magkakilala sa isa't isa, ibig sabihin, wala silang unity. Ang mangyayari, yung tugtugan, yung pagpapawit, magiging ingay lang. So there is no harmony. So napakaganda that inside the music team, we have this inspiration by the Holy Spirit in our hearts to give us the spirit of the unity of the Spirit. Magkakaroon tayo ng isang mindset that, Lord, use us as a team. Hindi siya use me, but use us as a team to lead the congregation in worship. And through that, magkakaroon po ang harmony ng musician at ng pagpapawit. Napakaganda pag ganun po yung mindset ng mga kapatiran. Walking in love. If your liberty causes a brother to stumble, you are no longer walking in love. Peace is often the casualty of my way. Alam niyo yung my way? Ako yung masunod. If our aim and our desires to have unity in this church, kailangan po tanggalin po natin yung my way. From the start, when you decided to follow Jesus Christ, the Bible say, deny yourself, take up your cross. Tayo po, madami po tayong rights, madami po tayong karapatan. Karapatan kong magalit, karapatan kong mag-react. But then the Bible says we have to sacrifice that. So the biggest message here is in order for us to have unity in the body of Christ, we have to learn to sacrifice our preferences. Hindi po yung gusto na natin yung masusunod. But then, we have to put all together in the middle and tignan po natin kung ano yung makakabuti sa gawain ng Panginoon. Amen? Hello? Amen. Si Kuya mo yung katabi mo kung natutulog. Amen? Practical example. Example dito. Yung kanina yung sinasabi ko sa music, yung traditional hymn and new gospel. There was an instance before sa music team na nagtatalo-talo sila kasi yung isang kapatid, yung worship leader, gusto niya magpaawit ng traditional hymn. But the musician, they want to play a new gospel song, kung ano yung trend ngayon.
So hindi sila magkasalubong sa gitna. So anong ginawa nila? They have to yield. They have to yield with one another. Kailangan na tignan nila kung ano yung makakabuti sa gawain ng Panginoon. It's because kung merong pagtatalo-talo, walang harmony sa pagpupuri. Hindi natin ma-encounter yung presensya ng Panginoon sa kaligitnaan. But if there is unity, we yield with one another. Magbigayan ba? Hindi yung gusto natin yung susunod. Magbigayan tayo para sa ganun may mangyayaring magandang bunga. So makikita natin na gagalaw ang banal na Espiritu sa kalagitnaan. Next, application question. Who in this church do you struggle to understand? Meron po ba dito? You're struggling to understand. Hindi ko talaga maintindihan si Kuya. Hindi ko talaga maintindihan yung kapatid. What is one question you can ask to learn their story? Alam niyo, ito yung maganda, yung open kayo sa isa't isa. Talk to him or talk to her. Then ask her, ano bang nangyayari? Do you have anything to open up? Di ba? We have to understand the story behind kung ano ba yung nangyayari sa kapatid. Sometimes, we are easy and quick to judge to that person. Di natin alam, nangangailangan lang pala yung kapatid ng someone who will pray with him. Someone na magbubukas siya ng kanyang puso, ibibigay niyo yun, para sa ganun, magtulungan kayo sa prayer. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, baka may gusto siyang i-open, o baka gusto niyang i-open yung mata niya. Amen? Hallelujah. Praise God. And nurturing. In Ephesians chapter 4 verse 16, from Him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love. Ano po yung ligament? Ligament po is part of the body that connects bone to bone. Yun po yung dahilan kung bakit gumagalaw po yung mga buto natin, kung bakit tayo gumagalaw. So kung wala pong muscle, kung walang ligament, hindi po gagalaw itong skeleton. So nakita nyo yung na-display sa di ba, sa school, may skeleton dyan. Hindi po gagalaw yun kung walang muscle. So tayo po, meron tayong ligament sa katawan natin. Trabaho po ng ligament is to align the bone, and to connect the bone to bone, and to help the bone to move. Amen? So tayo po, mga kapatid, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love. So tayo po dito is nagtutulong-tulong tayo para sa ganun, tayo po ay makagalaw. Tayo po ay maka-advance po ang gawain ng Panginoon. Ano po ang nangyari? We treat church like a gas station. Ano ibig sabihin niya? We fill up on fellowship day and ignore it the rest of the week. Neglect creates distance. Ano yung nangyari? Hindi ka nagiging part ng ligament. So, sineseparate mo yung sarili mo. Kung pumunta ka sa panambahan, para kang submarine. Alam niyo yung submarine? Last to enter and first to go outside. Hindi ka nakita kung paano ka pumasok, hindi ka rin naramdaman kung paano ka lumabas. Ganun po yung klase ng isang mananampalataya na parang submarine. So, we have to understand that we are all ligaments here. We support with one another. We are family. Family, sabihin nyo nga. Pamilya tayo dito mga kapatid. So, hindi po tayo parang drive-thru ha, na pagkatapos mong bumili, mag-order ka, maggasolina ka, pagkatapos doon, pag nagawa mo na yung gusto mo, alis ka na. So, hindi po mabibuild doon yung unity natin as brothers and sisters in Christ. Ano po yung nangyari? Nagkakaroon po tayo ng distance with one another. Hindi natin nakikilala yung bawat isa sa atin. So, ito po yung nagiging problema most of the churches that after the service, after po ng gawain, lahat kanya-kanyang uwi na. Lahat nagmamadaling umuwi. Pupunta ng SM, may gagawin sa bahay, nawawala, nane-neglect na yung fellowship. Ano yung napakasarap yung after ng gawain, meron tayong after fellowship. Kasi yun yung pagkakataon na makausap natin yung bawat isa. In simple lang na pagkakape, simple na pagkakarap, simple na salo-salo, nagkakausap-usap ang bawat sa nagkakakilala-kilala tayo. Amen? Kaya, ano yung magiging practical na application natin? Send encouraging text messages. Sino dito ang nagsasend ng message sa mga kapatid? Or nagsasend ng voice message to fellow church members? Sabi mo, Kuya, pinag-pray kita kanina. O kaya, ate, promote ka ni Lord. O kaya, tara, kape tayo. Ay, mga ganyan na mga messages na matatanggap po sa kapatid. Di ba may encourage ka? Maboboost yung puso mo na mas mapalapit ka pa sa body of Christ. Hindi ka di-distance.
Kaya kung the Lord or the Holy Spirit is encouraging you or convicting you to send a message, o kaya mangamusta sa kapatiran, o kaya invite mo siya to go somewhere else, mag-fellowship, do it. Because that is one practical way para sa ganun yung kapatid na dumidistansya, mas mapalapit siya sa pamilya. Amen? So ayaw po natin na dito sa pamilya ng Panginoon para tayong mga NPA ba? Hindi tayo magkakakilala-kilala. Ang gusto ng Panginoon, magkakilala tayo para sa ganun, mas tumibay pa yung pagsasama natin. Si Kuya, tahimik na naman si Kuya. Ano kayong problema nun? Kahapon, maingay yan eh. Ngayon, tahimik na. Yun yung proof na tayo ay talagang one body because nararamdaman ng kanang kamay kung ano yung nararamdaman ng kaliwang kamay. Nararamdaman ng kanang paa kung ano yung nararamdaman ng tenga. That is proof na we are the body of Christ. And kung mayroong ganun mga kapatid, this is the perfect opportunity para sa ganun is may pakita natin, may paramdam natin yung pag-ibig ng Panginoon doon sa kapatid. Through fellowshipping. Amen? So sino lang nakagawa ng ganun dito mga kapatid? Diba? Kaya ang daming sasacrifice, hindi lang yung time mo, even yung bulsa mo. Kuy, tara, kape tayo. Mamaya daw. Tara, karak tayo. Diba? When the Holy Spirit move in your life, the Holy Spirit will help you to sacrifice kung ano yung kailangan sacrifice. Kung dati mahigpit yung wallet mo, ang kapal-kapal pero ang higpit-higpit. Naranasan niyo ba yun? Yung kapal-kapal ng wallet mo tapos nasa jeep ka, magbabayad ka, pagbukas mo, nalaglag lahat ng resibo yung dahilan na makapal yung wallet. Naranasan niyo ba yun? Naranasan ko yun nung college ako. Kasi magbabayad lang ang pamasahe ko sa jeep eh. Nakita ko yung wallet ko, may laman pa siyang 20 pesos. Magbabayad ako ng pamasahe. Pagbukas kong ganyan, hindi ko kasi madukot, nalaglag lahat yung resibo. So sabi nung katabi ko, ay, puro resibo pala yung laman. Patalastas lang. But the Holy Spirit move in your life mga kapatid, kahit itong wallet natin. Tutulungan ka ng Panginoon para yan ay magbukas. Mahirap naman kung laging nakatikot. Mapupunit talaga yung pera mo. Kailangan mo ilabas yan, mapupunit yan. Pagin ng Panginoon. Pero ngayon, puro kaskas na lang eh. Kaskas mo na lang. Karak, maliit lang yan. Dapat, na lang, Starbucks. Hallelujah. Amen? Alam ko naman na ang mga kapatiran dito, lahat kayo ay, the Lord has given you the gift na magbigay. I believe that the Lord has given you that heart to give and to open your time and to open your life para sa ibang kapatiran na nangangailangan din ng fellowshipping. And not only that, in this family, when we practice that kind of attitude and culture sa loob po ng panambahan, hindi po mahirap talaga ang humayo o kaya maghayo o kaya mag-encourage at mag-invite ng mga hindi mananampalataya na dumalo sa gawain. Pero kung ang church po is hirap na hirap mag-nurture to build up one another, mahirapan tayo pumunta sa labas na mag-invite. Kailangan ma-practice po natin dito sa loob ng pamilya. Amen? Willing po ba kayo Amen. na mag-invite ng kape? Yes. Amen? Ano ba? Ano yung application natin? Who is that person in this congregation who is going through a silent struggle right now? Kung nagpapa-birthday. How can we intentionally hold them together? You have to find that missing ligament in your life. You have to find that brother or your sister. If the Holy Spirit convicts you, that person needs my presence. I will go beside him, makipag-usap ako sa kanya. Alam niyo, simple makipag-usap niyo lang, nagbubukas siya, nare-release yung meron sa puso niya, gumagaan yan. Totoo yan. Kung wala siyang kausap, mas lalong hindi siya nakipag-usap, tahimik lang, mas lalong bibigat yung nararamdaman. Kaya we have to be observant, we have to be sensitive sa mga kapatid natin. Tignan mo yung katabi mo. Oh, nangangailangan ka daw ng kape ah. Raspa. Raspa pala. Puri ng Panginoon. Amen? Lugaw lang, okay na. Amen? Letter I, intentionality over apathy. Alam niyo yung apathy? Apathy is yung wala kang presence of mind, yung absent ka. Physically present but absent. Mental na absent ka. Yung bata na, Tita Lilian, alam niyo yung bata na apathetic, malnourished,
Dilat yung mata niya, ganon ka ng ganon, hindi kumukurap, hindi nagre-react. Ikaw mo sa tabi mo, baka hindi na apathetic na yan. Kulang sa sustansya. Amen? So apathetic, intentionality. Okay? Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. And let us consider how we may help one another to show love and to do good, not giving up meeting together as some are in the habit of doing. Kaya pala, sabi ng Panginoon na huwag natin kakaligtan ng pagtitipon para hindi ka maging apathetic. Kasi wala naman talagang Kristiyanong nag-iisa. The more that you're isolated, sabi niya dito, apathy says, ito yung sinasabi ng mga tao apathetic, I don't need anyone else. My relationship with God is personal. Did you know that isolated Christians are easy target ng enemy? Kapag isolated ka, prone ka na manghina ka. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, huwag natin kakaligtan as it is a habit of doing. Maging habit natin. Di ba sabi natin, willing tayo to participate, to maintain the unity in the Spirit? Para mas lumago pa at mas maging matibay yung pagkakaisa natin, we have to do this as a habit. Maging part ng lifestyle natin. Sabi ng devotion ng music team last time, worship is a lifestyle. This is part of our worship. Kung nagiging part ng lifestyle natin, magiging habit natin. Ano yung lifestyle ng Pilipino? Hindi kontento pag walang sa lamesa. Pagkakain, hindi kontento pag walang kanin. Hindi kontento pag walang kanin. Ano pa? Ang Pilipino hindi kontento pag walang sabaw. Kung walang sili, walang kape. Kasi naging lifestyle, naging habit, hinahanap. Kanina may naghahanap ng kape kasi habit eh. May nagtitimpla pa na madaling araw kasi naging habit ang pagkakape. Kung nagiging habit natin ang meeting together, ang fellowshipping, hahanap-hanapin mo yon kahit daling ka ng Panginoon sa Pilipinas. Pag uwi mo ng Pilipinas, dahil naging habit mo ang fellowshipping, hahanapin mo ang gawain. Amen? Ito ang paalala sa ating lahat, na kung tayo po ay mauwi ng Pilipinas at nagbabakasyon, hanapin po natin ang gawain. Kahit po sa loob ng pamilya natin, tayo mismo ang mag-initiate. Amen? Lion versus hyena. Alam niyo po yung hyena? Hyena alam niyo yung tsura ng hyena? Yung parang sila yung mga white na aso sa African savanna. Ang lion, alam niyo yun, yung hyena. Sila po yung mga aso o wild na dogs doon sa Africa. Alam niyo po itsura niya? Yes. Hindi niyo po ma-imagine? Tignan niyo yung katabi mo. Joke lang yun. Pugi yan. Yung katabi pugi. Amen? Ang hyena po, ang karakter po ng hyena, pag sila po ay atake, haantayin nila na nag-iisa yung leon. Kasi pag umatake po ang hyena, pack yan, grupo. Kasi pag grupo sila, malakas sila. May video clip noon na yung lion na matanda na, mahina na siya. Mahirap talaga nag-iisa, mahina ka Nanghina ka. Atake ng hyena, mayroon sa kaliwa, may sa kanan, sa harap, sa likod. Sabay-sabay yung matake, kumagat doon sa matandang lion. Ngayon, helpless siya, hindi siya makatakbo kasi humahabol yung mga hyena kakainin siya Dumating ngayon yung grupo niyang ibang lion. Nung dumating sila, natakot yung mga hyena, nagtakbuhan. Ganon din po sa unity. Kung isolated pa tayong Christian, magiging kagaya po tayo ng lion na mahina. We are easy target by the enemy. That is why yung mga sheep po, pag pinapastol po ang mga tupa, grupo-grupo yan dahil mahina pong mata ng tupa. Hindi kagaya ng kambing, hayaan mo yung kambing. Pamilya-pamilya pa yan. Alala ko na doon sa Nueva Ecija, sa Gimba. Nung nag-duty pa ako sa hospital doon. Yung kambing nung ka-work ko. Ang daming kambing. So umaga, bubuksan lang yung gate, tapos bahala na sila. Hindi mo na kailangan ipastol. Sa hapon, babalik naman sila. Yun nga lang, may nababawasan kasi may nasasagasaan sa highway. Diba? Ganun yung sheep. Mahina yung mata, kaya sama-sama sila. Pag may sheep na nahiwalay doon sa grupo, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Mag-iingay at mag-iingay lang siya doon sa paligid. Pag nakita ng kaaway o yung prey o yung predator na ng mga wolves, makita nila yung sheep na nag-iisa,
Madali siyang target, madali siyang lalampahin. Ganon din po tayo mga kapatid. And I believe na walang isolated Christian dito. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo isolated Christian. Amen? We move in groups. Because the more that we maintain unity in this family, we become stronger. That is the reason why ang kaaway ayaw niya na may pagkakaisa tayo. Gustong-gusto ng kaaway na tayo ay nagkakagulo-gulo. Walang power ang witnessing. Wala ding power ang paggalaw ng panambahay. Nag-grieve ang Holy Spirit, affected lahat. Kaya napaka-importante ang unity. Practical application, the after-chair challenge. Yan. Instead of rushing to leave the building, find one person you don't know and sit with them for 5 minutes during coffee time. Practical, di ba? Huwag po tayong magmamadali ng manis pagkatapos kumain. Pagkatapos nun, give your time. Or after ng gawain, huwag agad uwi. Kaya po tayo may after fellowship, after service, mayroon tayong eating fellowship, may kape-kape. Then, lapitan mo yung kapatid. Kung na-convict ka ng Panginoon, lapitan mo yung kapatid, lapitan mo siya. Ay pagkwentuhan ka. Then if the Holy Spirit convicted you to pray for that brother, you pray together. The more that we are gathered together, we become stronger. Amen? So mahirap po yung nag-isolate ka lang kasi manghihina ka talaga spiritually, physically, and mentally. Kung ano-ano yung nangyayari, there is battle in the mind. Kung maalala nyo po yung mga naibahagi na ng mga kapatiran dito, nandito yung battle. There is battle in the mind. Napakahirap. Hirap na hirap ka na i-overcome yung battle na yun sa mind mo. It's because you are isolated. You are alone. Find someone, your brother and sister, to share and pray with one another. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so, question. Do you usually scan the room for someone who is in need of your prayer or encouragement? Meron po ba tayong ganitong desire? O meron po ba tayong ganitong character sa buhay natin that we are sensitive sa surrounding natin, sa mga kapatiran natin? Uy, si Kuya, kailangan ng prayer. Praise God sa mga kapatid na merong ganong puso. Because yan talaga ang gusto ng Panginoon sa loob ng kanyang pamilya. Mahirap na yung pagpasok mo sa bahay, parang wala kang nakita. Tapos lalabas ka ng bahay, parang wala ka na naman nakita. Submarine. Wala pong submarine dito, ha? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka submarine. Hindi ka submarine. Hallelujah. Truth. Malapit na tayo. In Ephesians chapter 4 verse 15, speaking the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of the church. Amen. Speak the truth in love. If you love your brother or your sister, speak kung ano yung truth. Okay? Problem. We choose between harsh judgment or silent enablement. Both destroy unity because of both are dishonest. Alam niyo po yung yung silent enablement? Social lang siya pakinggan, pero in short, that is chismis. Silent enablement. Bakit silent? Kasi hindi na ipaparating doon sa mismong tao kung ano yung nangyari. Pinag-uusapan ng 2-3 tao. Silent enablement, ibig sabihin ng social lang sa pakinggan, pero ang ibig sabihin nun, chismis. Yan po yung sumisira sa loob. Napakahirap pag ganyan. If you have something against or something that you need to open to your brother or sister, directly sabihin mo sa kapatid and pray. So the bridge conversation, frame the hard conversation not as an attack, but as a rescue mission. How can we talk through this together? Napakahirap minsan. Sometimes, naduduwag tayo, o kaya nahiya tayo, o kaya natatakot tayo na magbukas nun sa kapatid. Baka kasi magalit siya, o baka yun pa yung dahilan na hindi kami magkasundo. Pero the Bible says we have to troubleshoot that kind of attitude. Amen? Speaking the truth in love, growing every way more and more like Christ, who is the head of the church. So mas mabuti po, may napakinggan ako na it is better to have an open rebuke rather than a secret love. Kaya nga, hindi maganda yung silent enablement eh. Chismis yun, in short. Social lang sa pakinggan, pero yun, ibig sabihin niya chismis. Kasi hindi naman tayo tinawag ng Panginoon at gamitin yung mga bibig natin, mga dila natin sa pagchichismis. Naniniwala ba kayo na mas malakas pa magchismis ang lalaki kaysa sa babae? Dito lang daw sa Saudi? Kasi pag sa Pilipinas, sa babae, in Jesus' name, no. Hindi po tayo ganon. Mga anak tayo ng Panginoon. My lips shall praise thee.
It is where I bless thee. Amin ng song. My lips will speak praises and worship to you alone. Ano yung sabi ng song? Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual song. Sing and make music from your heart to the Lord. Kaya nga yung bibig natin, ginagamit natin ito para magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so false peace, unity is not pretending everything is fine. Nine-neglect natin yung nangyayari or yung situation. False peace is not peace at all. Avoiding hard conversation breeds bitterness. The more that we do not open up, the more na nagkakaroon po ng bitterness. And that is true. That is false peace. The right balance is speaking without love makes us a clanging cymbal. True unity requires honest communication wrapped in a love that refuses to wound. Alam niyo yun, mayroon kayong open conversation pero nandun pa rin yung pag-ibig. Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you. And I am concerned. I am not judging you. I am fighting in prayer for you. I love you, brother or sister, with the love of the Lord. Amen? Mahal mo ba yung katabi mo? I love you, bro. I love you, bro. I love you, sis. The love of the Lord. Amen. Is there someone you have been avoiding because of hard conversation? Mayroon pa ba dito na nag-iiwasan? Wala na. Praise the Lord. Wala na. Kaya palapakan ka natin ng Panginoon. Kung may ganon, what is your action to prepare your heart to speak truth in love? Ano yung action natin? Kailangan i-ready po natin yung ating puso para we have to speak the truth in love. Para sa ganon, hindi magiging breeding ng bitterness. So, tandaan natin, ang ampalaya, inuulam po. Hindi siya inuugali. So, iwasan po natin na magkaroon tayo ng ganong attitude in the heart. Amen? Amen. Yes. Uy, puro ampalaya ulam natin mamaya, ha? Oo. Ampalaya lahat. Huwag na kayong magkarne. Ampalaya, with pansit. Talagang nahaba ng buhay natin, hindi na tayo mamatay. Philippians chapter 2 verse 3 to 4. Letter Y, last. Yielding. Yielding nga sabihin nyo? Yielding. Philippians 2, 3 to 4. Rather in humility value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Magbigay ka. Give way. Sa kalsada common yan, yielding, magbigay ka. Part yan ng defensive driving. Ang defensive driving po, hindi ibig sabihin na ikaw ay tama, ipilit mo na. Hindi yung defensive driving. Ang defensive driving, kahit na alam mo ay tama ka, you have to yield. That is defensive. Kaya ang daming kakaroon ng aksidente kasi lahat tama eh. Tama ako! Diretso! Yung kabila naman, tama ako! Diretso eh. Hindi nagsalpukan na. Walang yielding. Amen? So ano problema? I have a right to my opinion. Lahat naman tayo meron itong karapatan eh. We have the right to speak out and we have the right to tell our own opinion. But pride is the number one splinter in the body of Christ. Alam niyo po yung splinter? Sino dito ang naghawak na ng kahoy? O kaya naglagari, o kaya nagkarpentero. Meron yung tutusok sa daliri mo na maliit na kahoy. Ano? Ayun. Amen. Di ba, ang liit-liit niya, pero ramdam na ramdam ng mong katawan, hindi ka matahimik. Maghahanap ka ng puller, maghahanap ka ng nail cutter, maghahanap ka ng kung ano, karayom para sungkitin mo, para matanggal. Di ba, liit-liit lang nun, pero ramdam na ramdam ng buong katawan. Ganon po, katapang ang pride. Yun ang nagiging dahilan. Ramdam na ramdam ng buong katawan yun. Nangihina ka. You are in pain. Because of that, number one, splinter of the body of Christ. Kaya kung may ganun po, we have to rebuke it in Jesus' name. Give it to the Lord. So ano yung application natin? The menu test. Ask yourself, is this a hill to die on or a preference? You have your preference, you have your opinion. Willing ka bang i-sacrifice mo yan in exchange na magkaroon kayo ng unity? I can lay down for the peace of my brother. Nakakamatay ba yan? Nakakapilay ba yan? Importante ba yan? Ipaglaban mo kung ano yung prinsipyo mo? Or are you willing to sacrifice it in order for the unity to be maintained? But you have to talk. That is why meron po tayong conversation. Meron tayong pag-uusap in the name of love. Amen? Okay. Application. Question. What is your preference that you have been fighting for?
Are you willing to sacrifice it to demonstrate the love of Christ? Alam nyo, madami nang umiyak ng mga pastor dahil sa mga member, pinagtatalon-talunan nila kung ano yung ilalagay na kulay ng kortina. Kortina lang yun Pinagtatalon-talunan na. Umiyak yung pastor dahil pinagalitan yung pastor. Wala ka talagang ka-taste. Wala kang kalam-alam sa mga design. Pastor ka pa man din. May ganoon. Totoo yun, mga kapatid. I have witnessed kung paano nangyari yun sa loob ng gawain ng Panginoon. Dahil lang sa kortina, umiyak yung pastor. Yung pastor almost na mag-give up na. Kinuha niya yung pamilya niya, gamit niya, buwi sila ng province. Doon, nag-rest. And kinausap niya ang Panginoon. Sabi ng Lord sa kanya, kung magsusurrender ka ngayon, paano na lang yung pagkakatawag? Ano sasabihin ng mga kapatid? Paano yung pinagkatiwala ko sa iyo ng mga tupa? So nag-isip-isip yung si pastor, si Ninong doon sa Pilipinas. Kaya bumalik siya, dala-dala niya yung pamilya niya. And then, makipag-usap sa mga kapatid, lahat ng mga kapatiran na nakakonflict niya, inipon niya lahat, makipag-usap sa kanila, nag-humble na siya, pakumbaba na lang siya, hindi niya pinaglaban kung ano yung nararamdaman niya, but he remained humble. So that the unity within the body of Christ must be maintained. Reach out mo yung kapatid by the love of God. With humility, I believe, mapapag-usapan naman yung mga bagay na gano'n. And after nun, mga kapatid, alam niyo po, hindi naging mahirap ang evangelism. Nagkaroon sila ng mga cell grouping, dumami ang mga manggagawa, dumami rin ang mga mananampalataya na dumadalo. Nagkaroon ngayon sila ng unity. Openness to one another. Amen? I believe that the Lord is going to do something great dito sa pamilya. So, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, take home natin ito. Hallelujah. The Mirror Challenge. Pick one letter from the UNYTY this week and desire and practice it intentionally every single day. Mamili ka doon ang gusto mong i-practice. Is your heart convicted na may nakita kang kapatid and you want to reach out to that brother or sister, you want to pray together? Or are you convicted na may isang kapatid na nakita ka, you want to invite him to go outside, magkapi-kapi kayo, o kaya mag-GFC kayo, o kaya whatever you want to do, KFC, mag-walking, and then share kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa mga buhay niyo. Testimony ba? Mag-sharing kayo ng testimony niyo. The more na napapakinggan mo yung testimony ng kapatid na, inspire ka na mag-serve sa Panginoon. Amen po? So saan po dito sa UNITY ang gusto niyo pong piliin? Or you're desiring that all of this is ma-absorb po ng ating puso at may pamuhay po natin. Yun po yung desire natin, mga kapatid. Amen? So wala pong submarine dito, wala pong haina dito, lahat po tayo dito ay anak ng Panginoon, and the Lord is going to use us as an instrument to reach and serve one another. Amen po? Amen. Okay, so lastly, unity releases the fullness of God's power. Sabi niya sa John 17:22, Father, this is the desire of Jesus Christ, that they may be one as we are one. Hindi po nag-pray ang Panginoon na bigyan niya ang church ng prosperity. Hindi po nag-pray si Jesus Christ to give power to the church, but Jesus prayed for unity inside the body of Christ. Why? Bakit po yun yung desire ng Panginoon? In Acts chapter 2 verse 1 to 4, they were all in one accord in one place. This is our biggest defense sa loob po ng gawain ng Panginoon, our unity. They experienced revival because they were united in prayer and purpose. This is the breakthrough. Kung meron pong unity sa loob po ng katawan ni Kristo, meron pong breakthrough, meron po tayong makikitang deliverance, healing, meron tayong makikitang testimony ng mga patiran, yung family niyo sa Pilipinas, hindi lang dito sa Saudi nararanasan natin ang paggalaw ng Panginoon, even our families in the Philippines. Ano po yung pinaka-conduit natin? Unity is a conduit for supernatural power. If we want us all together to encounter the supernatural move of the Lord in this family, we have to look on this unity. We have to desire for more and more every day. The contrast, when we are divided, our prayers are hindered and our weakness is weakened. But when we are one, heaven moves. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. When we are one, heaven moves. Kaya nga sa Bible, whatever you declare, whatever you release, whatever is binded,
Okay, makikita natin kung ano yung paggalaw ng Panginoon sa ating kalagitnaan. In conclusion, sabi niya dito in John chapter 17 verse 21, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you. When we fight, the world doesn't see Jesus. Kung nagkakagulo-gulo po tayo, hindi po nakikita ng mga hindi mananampalataya kung sino si Kristo na nagtatrabaho sa ating buhay. But when we love, the world believes. Kaya po mga kapatid, powerful po ang evangelism natin, ang pag-witness natin if we are united. And nang nakikita sa atin yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya sabi niya ng song na, we are one in the Spirit, we are one in the Lord, we are one in the Spirit, we are one in the Lord, and we know, alam mo yung lyrics, that God is in the story. When they'll know that we are Christians by our love, and they'll know we are Christians by our love. Makita niyo yan? Makikilala nila kung sino si Kristo na nagtatrabaho sa ating mga buhay kung tayo po ay surrounded ng pag-ibig ng Panginoon. Ibig sabihin, andito po yung unity ng Panginoon sa kalagitnaan natin. Pero kung nagkakawatak-watak tayo, hindi tayo magkaintindihan, nag-aaway-away, nagkaagatan, mahihirapan po ang advancement ng ministeryo ng Panginoon dito sa gawain ng Panginoon dito sa Sulim. Kaya I encourage each and everyone, mga kapatid, that we have to fight for it. Paglaban natin to. Hindi lang ito laban ng isa, hindi lang ito laban ng dalawa, tatlo, but lahat tayo na nandito, ito yung pinaglalaban natin. We have to fight for it. We have to maintain it, para sa ganon, yung unity and the power of the Lord will move through in this church. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Let us all rise up. Hallelujah. And when tumutugtog po ang music tape, hallelujah. You know, the peace of God that surpasses all understanding, it guards our hearts and our mind. The target of the enemy is our mind. Weak po ang heart natin. Weak po ito. But if the peace of God that surpasses all understanding will guard our hearts and our mind, ang unity ay hindi po mahirap sa loob ng gawain. Kung tayo po ay hindi spirit-filled Christian, if we are filled by our emotion, mahirap po ma-maintain ang unity. That is why we have to desire that the peace of God will move in this place. It will cover our mind and our heart from getting polluted by the enemy. Hallelujah. Sabi niya sa Bible, He is the peace that broken down every wall. Kung may mga wall, the peace of God will destroy it. Because of peace, i-desire natin ang unity. Kung wala pong peace, madami pong casualty. Madami pong masasacrifice. In Jesus' name. But if we desire for the peace, if we desire for Jesus Christ for more and more in our lives, we will encounter that peace that surpasses all understanding. Because that peace breaks and break or destroy the wall that makes division inside the church. Amen? Kapatid, hallelujah. Ito yung pinaka-sekreto sa lahat. The more that we are closer, the more that we have a deeper relationship with Jesus Christ, the more po mga kapatid na ang unity is nakikita po sa loob ng gawain ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's sing this song. Hallelujah. You deserve all the glory and honor and power forever. You alone is the God that we are serving. You are a great God. You are the God that gives us unity. Oh, Holy Spirit, move in this church. Lord, let us allow us to encounter the unity. Allow us to encounter the love. Allow us to encounter your peace, Jesus Christ, in the midst of us. Para sa ganun, Panginoon, kaya po namin mag-serve with one another. Kaya po namin mahalin ang kapatid namin. Kaya po namin, O Lord, na mag-encourage with one another. Makita po namin kung ano yung desire mo for this church, that we will have this unity. At sa ganun, Panginoon, maging desire din na aming puso, Panginoon, that we will have and maintain this unity that you have given to this church. Hallelujah. You are the peace.
You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope, Jesus. You are the hope that leads me on and brings me through my needs. Oh, for that are you waiting. Raise your hands to heaven. Taas po natin ating mga kamay. There I find relief. So with all my heart, so with all my heart, I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory, Lord. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to sing your praise. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we love you and we worship you this day. Hallelujah. Kung meron man dito mga kapatid ang struggling with finding peace, with encountering the joy of the Lord, ang harapan po is open. We are taking this opportunity for an altar call. If any one of your my brothers and sisters who are struggling at this time, hirap na hirap kang matagpuan ang kapayapaan sa iyong puso. Hirap na hirap kang ma-encounter ang kagalakan sa Panginoon. If anyone here is struggling with being isolated, hirap ka na magkaroon ng fellowship with brothers and sisters, this altar is open and we are going to pray to the Lord that the Lord will give you peace, the Lord will give you joy, the Lord will give you gladness in your heart. Hallelujah. Mga kapatid, let's come to the Lord. Hallelujah, Jesus. And unto you I sing. For you alone. Hallelujah, Lord. Lord deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to sing your praise. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we love you. Yes, we love you, Lord. And we worship you this day. Mga kapatid, take this opportunity to come before the Lord. Take this time, mga kapatid, to pray this right now. If the Lord is convicting you to come in front, take the courage. Pray to the Holy Spirit to give you the boldness to come before the Lord. Take this opportunity to come before the Lord, mga kapatid. If the Lord is talking to you right now, the Holy Spirit is convicting your heart right now to come before Him, sacrifice whatever is hidden in your heart. In exchange na maramdaman mo, ma-encounter mo ang peace, maramdaman mo ang kapayapaan at kagalakan sa Panginoon. The Lord is willing to give it to you. The question is, are you willing to come in front? Are you willing to give it to the Lord? Are you willing? Are you courageous enough to come in front and encounter the very presence of the living God? Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. May I ask Kuya Nas to lead us in prayer para kay Kuya. Hallelujah.
Taas mo natin ang ating kamay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Yeshua. You're our Adonai, our Emmanuel. You're with us, O God. Hindi namin magagawa ang bagay na ito na mag-isa sa iyo, Panginoon, kung hindi ang iyong pagmamahal. Sa mga oras na ito, Panginoong Isus, hallelujah, allow your Holy Spirit, Lord, to fill in sa pinakapuso ng Kuya Alvin, O God. Hallelujah. Fill him with your love. Fill him with your words, O Lord Jesus. At the same way, O God, ang kanyang buhay, that he will be unified in you, Lord. Hallelujah. Na hindi lang sa aming mga buhay, bagkus Lord sa iyo muna, hanggang sa kanyang pamilya, sa trabaho, sa lahat. Even, O Lord, ang church na to, Panginoon. Empower us, O God, to be united in you, Jesus. Hallelujah. Lord, we always do in prayer na apart from you, we cannot do anything. But today, everything is possible because we believe, O God, you will build up our faith in unity, in spirit, O God, in truth. Lord, maraming salamat sa biyayang ito. Hallelujah. Lord, maraming salamat dahil tapat kang nangako na ikaw ang siyang may kakayanan na baguhin kami. Hallelujah. I-refine mo, Panginoon, ang puso namin kagaya sa pagbigay mo sa iyong nag-isang anak. Lord, maraming salamat dahil ang buhay ng Kuya Alvin namin, Panginoon, nawitnisan namin ang mga struggles. But today, we will witness the new Kuya Alvin, Lord. Declaring by faith, hallelujah, na ikaw ang siyang nagbigay nito sa kanyang buhay at ikaw, Panginoon, ang nagbigay nito na kalusugan sa kanyang espiritual lugar. Hallelujah. Na sa mga oras na to, O Diyos, let your love, Lord, flow sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Lord, maraming salamat sa buhay ng aming Kuya Alvin, Panginoon. Hallelujah. It is our honor, O God, na niloob mo na magkasama kami, hindi para itulak ang isa't isa sa palayo, bagkus Lord, na maging iisa kami sa isang panalangin, sa isang pananampalataya, at isang disiplina, Panginoong Isus. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, even, O God, ang buong kongregasyon. Narito kami para witnessan ang bagong gawin mo o gagawin mo sa buhay ng aming Kuya Alvin. Salamat, O Diyos. Purihin ka, dakila ka sa lahat in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa iyong buhay, Kuya Alvin. That is a sign of courage and humility. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon nito na binibigay mo sa pamilyang Solim. We have encountered your mighty presence tonight. Hindi kami uwi, Panginoon, na lugi at talunan. Uuwi kami, Panginoon, na panalong-panalo. Victorious na kami sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your peace. Thank you for your joy. Thank you, Father God, for your mighty presence in the midst of us. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, sabi mo sa iyong salita, Panginoon, that no weapon formed against us will ever prosper. Hindi magwawagi ang kaaway against this family. Because this family belongs to you, Jesus Christ. Ikaw ang nabukas ng panambahang ito. And you are capable to sustain the unity in the midst of us. Thank you, Holy Spirit, for moving in the midst of us. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan sa gabing ito. Now, we seal it by your mighty blood and by your mighty hand, so that the enemy will not have the opportunity na nakawin o sirain o patayin kung ano man ang mga naitanim mo sa mga puso ng bawat isa sa amin. Lord, we treasure this one. We put it in our hearts so that we will not sin against you, Lord. Help us, O Holy Spirit, na ang mga salita mo na aming napakinggan sa gabing ito ay may hakbang namin. Sabay-sabay po namin itong may hakbang. And we are so excited to witness kung paano po gagalaw ang kamay mo sa panambang ito. Greater things are yet to come, and greater things are yet to be done. Through the ministry of the Holy Spirit, this church will become conquerors. Jesus, hallelujah. We are going to conquer this land by the mighty name of Jesus, hallelujah. We raise the banner of victory. You are our Jehovah Nissi.
Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Jesus. We praise you. We glorify you this evening. This we ask in the most precious name of Jesus, and all of His children will say, Amen. Ibigay ko na po sa